You cannot please everybody po. Yep. Everyone is entitled sa kanyang opinion. Pero sa katotohanan po, marami rin yung accomplishment ang BPAPS. Okay. Kailangan ho nating bumaba sa grassroots. Ibig Okay. sabihin ho, kailangan na sa mga HOA, kung sa mga komunidad, magtulungan po talaga tayo. Ang nilalaman ng mga usaping ito ay sariling pananaw at personal na saloobin ng mga individual patungkol sa mga isyong ito. Ito walang kinalaman ang patnugutan ng programang ito. Magandang umaga mga kahardin. Ito na naman ang inyong pambansang susulero, si Kasamang Jonas. At makakadaupang palad natin si Sir Danny. Sir Danny, pakilala mo sarili mo at anong posisyon mo sa ating lugar. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Danilo O. Bantilan. Itinalaga po ng ating butihing kapitan bilang head ng BPAPS o kung tawagin ay Barangay Peace and Order Public Safety. Okay. Mukhang malawak ang scope ng hinahawakan mong departamento, Sir Danny. Ano? Pwede mo bang palalimin, palawigin pa paano ang nagiging trabaho nito? Ang Peace and Order po ay isang medyo maselan at malawak na usapin. Okay. At number one nating inaano dito ay ang katahimikan, kalinisan, at sabihin, safety ng ating mga kabarangay. Kumusta naman ang sitwasyon ng peace and order dito sa ating lugar? Katulad sa ibang mga lugar, masasabi natin na siguro hindi lang konti o may problema, pero inuunti-unti po ng ating BPAPS yan na matugunan. Yung paglabas ng mga bata, sa nakawan, sa drugs, at iba pa po. Paano mo nami-maintain ito? Meron ka ba itinalaga? Nagtalaga ba ang head natin, ang barangay captain natin na paano hinati ito? Hinati ba ito kung sa jurisdiction sa area? Paano pa din? Actually po, ito ay pakana o nasa isipan ng ating butihing kapitan. Okay. Na sa lawak ng ating barangay ay nilagyan niya ito ng 4 na zona. Okay. Ang Napico, ang Karangalan, ang Barangay Proper, at ang Green Park. Okay. So ibig sabihin nagkaroon na ito ng kumbaga sa 3 police station, kumbaga sa police ang pinag-uusapan natin, Sir Danny? Opo, para hong mga detachment kung tawagin. Okay. Sa ngayon, inuunti-unti po natin, pero sabi nga sa kadahilanan sa volume din ng ating mga kababayan at sa kakulangan ng ating mga tanod, ay medyo nahihirapan. Pero namiminti na po. Ano ang ginawa nyo rito? Actually po, ang ating nakikipag-ugnayan ho tayo sa ating mga homeowners, although hindi pa natin lahat sila na mapag-ugnayan, humihingi tayo sa kanila ng mga volunteers. Actually, ang ating butihing kapitan ay nagtalagas sa bawat isang HOA may 5 volunteers. Pero pwede pa ho yung dagdagan para mas mapaigi natin ang pangserbisyuhan, pangseguridad. Okay, para ma-augment yung puwersa natin, hindi magkulang sa isang pagkakataon, kung tutuusin, Sir Danny, ano ba yung mga mabibigat na usapin o kaso na pumapasok sa ating barangay? Katulad doon sa ibang barangay, halos ang karamihan dyan ay nangunguna dyan ang nakawan. Okay. Siguro pangalawa na ang droga, although drug-free tayo. Okay. Pero declared naman tayo nun eh. Declared. Okay. So, ibig sabihin, mas maganda ang ating ang ating katayuan. Kasi kung makita ko sa survey, medyo bumaba ho ang kriminalidad ng 20%. Pero hindi ibig sabihin na magkakampanti ho tayo. Dapat pag-ibayuhin pa ho natin yung tungkol sa peace and order. Ika nga pag bumaba yan, hindi po pwedeng kampante tayo. Gawin natin yung nararapat. Hindi naman natin siguro matatarget yung 0 di ba? Opo. Mapababa lang natin below doon sa maganda na yung magiging resulta. Sir Danny, may mga pagkakataon kasi na siguro reklamo lang ito. Totoo kaya reklamo ito ng pangkaraniwang mamayan na masyado raw mabagal ang pagre-responde sa mga tawag ng mga taong nangangailangan ng tulong. Totoo ba ito? May katotohanan ba ito, Sir Danny? Depende po yan. Pero sa katotohanan po, pag bato galing mo sa BMAC, nire-respondihan na rin natin agad yan. Okay. Depende na lang mo sa layo yan. Pero yung response time,
mabilis naman. Asa po kami, asa po agad. Paano ang nagiging relasyon ng sa pananaw mo bilang head ng BPAPS, ano yung relasyon ng mga BPO natin sa mamamayan? Maganda ba pagtingin sa kanila or medyo hindi Sa anong punto pong yan ay medyo pinag-aaralan pa na. Although, ang ating mga BPAPs ay ating tinitrain yan sila na maging magalang sa lahat ng bagay, maging isang public servant na dapat pagkatiwalaan ng ating mga mamamayan. Okay, maging isang tunay na lingkod bayan, Opo. yun ba? Kasi nakikita nga natin, napapansin din naman natin. Ako mismo, napapansin ko rin na medyo talagang professional na yung dating ng mga BPAPs natin eh. Magalang naman sila, maano naman sila. Ang inaano lang natin dito nakikita ko rin naman, parang medyo may kakulangan talaga ng manpower. Sana yung mga plano ninyo na makakuha tayo ng marami pang karagdagan na personnel para ma-augment yung puwersa ng ating ng ating BPAPs, di ba, Sir Danny? Opo. Yan po ang hinihiling din natin sa ating butihing kapitan at sa ating mga council. Kasi sa totoo lang po, ang 20 lang pong tanod ang sa batas na allowable. Pero pwede ho tayong magdagdag, depende ho sa pangangailangan. So sa ngayon po, medyo may kakulangan ho talaga. Kaya ho nakikiusap po kami sa mga mamamayan na makipagtulungan ho at mag-report kung ano man ang krimen ho na kanilang masaksihan, yun naman i-consider ho natin na confidential para po mapangalagaan din ang kanilang seguridad. Mapunta ako doon, Sir Danny, doon sa mga service nyo. Wala, okay lang naman ba? Yung mga patrol, mga okay ba naman yan? Medyo may kakulangan po, pero ang sabi naman ng ating butihing kapitan ay gagawa ng paraan para madagdagan ho. Kasi sa ngayon, may isa o nagdalawa bawat detachment. Actually ang Green Park wala pa nga silang although meron silang service na pang yung single. Yun po yung nagagamit. Pero kulang po. Pero sana later on para mapag-ibayo natin ang serbisyo, madagdagan. Mas lumulutang dito yung mga pangit na komento na hindi raw natutugunan ng BPAPs yung mga tungkulin na ibinabato ng mamamayan. Gaano katotoo ito, Sir Danny? Well, you cannot please everybody po. Yep. Everyone is entitled sa kanyang opinion. Pero sa katotohanan po, marami rin yung accomplishment ang BPAPs. Dangan nga lang, siguro pagka medyo parang against ka sa pamunuan, hinahanap mo yung kamalian. Sisilipin kung ano yung pangit. Pero hindi naman kailangan ipagmanduhan natin yung accomplishment natin. Tao na lang din naman yung makakakita niyan. Sa tingin mo, Sir Danny, ganito, ano ang ratio ng natin dito? Population at ang BPAP? Medyo sa ngayon 70 po lang yung ating mga BPAPs. Okay. Sa 4 na detachment at 3 ship po yan. Pinaghahati-hati yun. Opo. Mas marami ang tinatalaga namin sa gabi. Although sa araw, minsan 5 hanggang 6 na lang po ang nagjo-duty sa per ship. Ang magiging konting problema lamang dyan at pag nagsabay-sabay. Although natutugunan po namin yan, humihingi kami ng ayuda o saklolo sa ibang detachment na walang tawag. Reinforcement, kumbaga. At sa ating mga kapulisan po. Okay, maganda. Talaga kailangan hindi ito trabaho ng isang tao Team team effort di ba, Sir Danny? Opo. Dapat ang lahat ng mamamayan talaga makiisa sa layunin. Kasi ang isang lugar na magulo, walang kaayusan, mahina po ang pag-unlad. Mabagal ang pag-unlad. Masaisip natin sa mga tao na number 1 sa kanila ang peace and order. Tapos lahat ay susunod na po yan. Anong formula ba ang ginamit ni Kapitan dito para maiangat natin at maiwasto, mapatahimik natin ang ating lugar? Sa totoo lang po, ngayon lang nangyari na sa buong history po ng ating barangay Manggahan na nagkaroon ng 4 na satellite. Na ang mga tao ay halimbawa ay hindi laging pupunta sa proper, parang may kuning clearance, kumuha kung ano-ano. Sila po ay pwede na pumunta sa mga satellite kung saan sila mas malapit. Pwede na silang magsumbong doon kung saan sila malapit. Ganun, At saka, inaano po lahat ni Kapitan na hanggat maaari, makalaban man o makakampi man o hindi sa politika, ay inaano niya po na magkipagtulungan. Dahil ang makikinabang nito kundi yung ating mga mamamayan sa Manggahan.
isang tabi na muna ang politika pagdating na lamang ng eleksyon. Kumusta naman po, Sir Danny, ang relasyon nyo sa kapulisan natin? Sa ngayon po, napakabuti po. Actually, dito sa Karangalan, sama-sama po ang headquarters ng ating Presinto 8 Okay. at ng ating Karangalan Annex Detachment. Ano-ano ba yung proyekto ng kapulisan in tandem with barangay? Marami po. Isa na po dyan na napakahalaga ay ang pagkakaroon ng police clearance na kukunin na lamang doon sa annex. Dito na rin, Opo. hindi na Hindi ka pupunta na ng pupunta sa headquarters. headquarters po. Okay, maganda, malaking katipiran ito. Meron ba kayong mga programa na bumababa kayo sa bawat komunidad para ipaalam sa tao ito ang programa ng BPAPS? Opo, actually, mga plano ho namin na kasi kailangan ho natin na talagang para mapanatili ang ating katahimikan, kailangan ho nating bumaba sa grassroots. Ibig Okay. sabihin ho, kailangan na sa mga HOA, sa mga komunidad, magtulungan po talaga tayo. Dahil sa 70 ho na tanod, may kakulangan talaga at mahirap magpatupad. Pero pinipilit gampanan sa tulong ng ating mga mamamayan. Ngayon ko lang nalaman na meron pala kayong konsultasyon sa laylayan. Magandang proyekto yan, Sir Danny. Sana magtuloy-tuloy ito. At dito natin makikita kung gaano kagaling, kahusay, ang namumuno sa atin, ang kapitan natin, para maipos itong mga ganitong proyekto. Di ba? Opo. Maganda ho ang plano ng ating kapitan. Kaya nga po ay taos puso akong kasama ng ating mga tanod at ng ating mga mayan na tumulong talaga. Kailangan talaga natin na pagtulungan ng pag-ibayuhin ito upang mapaayos natin ang ating mga seguridad at pamayanan. Sa amin naman, Sir Danny, nagpapasalamat kami at nakakita ang ating kapitan ng isang tulad mo na dedikado sa trabaho. No? Anong aral, anong leksyon ang maipaparating mo sa ating manunood, ating mga taga-subaybay, ukol sa peace and order situation dito sa ating barangay? Unang-una po, kailangan ho nating makialam. Okay. Sabi nga sa kasabihan, freedom is not free. Yep. Ang kapayapaan ay hindi po libre. Yan po ay ginagastusan natin ng ating effort, ng ating pagmamasid. Makialam po tayo. Hindi ho pwede pag may nakita tayong halimbawa na lang po sa pagtatapon ng basura at may nakita kayong ating mamamayan, pwede ho nyo yung pagsabihan na bawal po tayo magtapon, antayin ho ang truck. Kung may krimen naman pong nakikita, i-report ho hindi naman ho agad yan, kumbaga ini-evaluate pa at saka ito ay malaking tulong kung tayo ay sama-sama. Hindi ho tayo pwede na trabaho lang ito ng traffic, trabaho ito ng tanod. Kung ang lahat ng mamamayan ay makikialam, sigurado po ako, uunlad, lilinis ang ating barangay Manggahan. So sa ating mga kababayan, kung meron lang ho kayong mga question, meron ho kayong naisiparating sa ating barangay, tumawag lang po kayo sa numerong 8682-0424. Yan po ay bukas 24/7 po. Sa ganang akin, nakikita ko naman, Sir Danny, na maganda talaga yung itinatakbo ng departamentong yung inahandle. Kaya sana magtuloy-tuloy ito sa tulong ng mamamayan at sa suporta ng ating butihing kapitan. Mula po rito, sa Kapihan sa Hardin, ito po ang inyong pambansang sulsulero, kasamang Jonas. Dito lang yan, sa Kapihan sa Hardin.